Hindi may iwasang mainggit ni Jenny sa nakababatang kapatid na si Clarissa. 27 pa lang ang kanyang kapatid. Paano ba naman kasi? Kasalukuyan itong ikakasal sa isa sa mga simbahan. May 5 taong gulang itong anak na siyang naging flower girl ng kanilang kasal. Samantalang si Jenny na 30 years old na ay single pa rin hanggang sa ngayon at wala man lamang ni isang nanliligaw. Pero masaya si Jenny sa kanyang kapatid. Naiinggit lang siya dahil mukhang may expire na ang matras niya at wala pang gustong manligaw sa kanya. Galing si Jenny sa isang heartbreak at may naging kasintahan naman siya noong nasa edad 25 siya. At nang sumapit siya ng ika-28 ng taong gulang, nag-abroad ang lalaking ito. 1 taon na roon ang dating nobyo hanggang sa hindi na nga ito nagparamdam sa kanya. Nalaman na lamang niya na may nobya na ito at may balak ng magpakasal. Mukhang mayaman ang babae base sa mga pictures ng dalawa na nakita niya sa social media ng dating kasintahan niya. Masakit iyon para kay Jenny. Pero wala siyang magagawa. Alangan naman ay pagsisikan pa niya ang kanyang sarili sa lalaki. At ngayon, masaya siya dahil nahanap na ni Jenna ang kanyang true love. Pero siya ay kailan kaya? Hindi naman porket ipinagpalit siya ng kanyang boyfriend ay hindi na siya iibig pa. Siyempre gusto rin niyang magkaroon ng asawa at bubuhay na pamilya. Iniisip niya tuloy na kung siya na lamang kaya ang manligaw sa lalaki. Dahil doon ay lihim siyang natawa, dahilan para sikuhin siya ni Mildred, ang pinsan nila na may asawa na rin. Anong tinatawa-tawa mo dyan? Nasa simbahan tayo eh. Nakaisip ka na naman siguro ng kapilyuhan no? Mahina nitong tanong. Kilalang kilala talaga siya ng kanyang pinsan. Huwag ka na nga lang maingay. At mag-concentrate na lang tayo. O wedding vows na pala nila. Sabi niya at nag-concentrate na nga sa ikinakasal. Nang matapos ang kasal at picture taking, nagkanya-kanya na sila ng alis para pumunta sa reception. Naging maayos ang reception at masaya ang dumalo sa naging daloy ng programa. Napahinga na lamang ng malalim si Jenny. Tapos na ang 3 araw niyang leave para sa kasal ng kanyang kapatid. Sa 8 taon na pagtatrabaho bilang marketing staff, nakapagpundar na si Jenny ng sarili niyang bahay. Hindi naman ganon kalakihan iyon. Masaya siya para sa achievement niya ngayon. Maayos naman kasi ang sahod niya at talagang mabubuhay siya kahit mag-isa lamang siya. Ngunit pinangarap niya na magkaroon ng pamilya. Iba pa rin kapag may inspirasyon sa mga ginagawa. Yun nga lang paano siya bubuo ng pamilya. Gayong wala naman siyang boyfriend. Natawa na lamang sa sarili si Jenny habang siya ay nagsusuklay. Saktong day off niya ngayon at bibisitahin niya si Zia, ang kanyang 5 taon na pamangkin. Dalawa lang silang magkapatid ni Clarissa. Ang kanilang mga magulang ay nakatira medyo may kalayuan kina Clarissa. Sa city kasi siya bumili ng bahay dahil malapit iyon sa pinagtatrabahuang kumpanya. Malalakas at kaya pang maghanap buhay ng kanilang magulang. Nagbibigay na lamang sila ni Clarissa sa mga ito. Matapos suklayan ng buhok, kinuha na ni Jenny ang handbag sa kanyang kama at lumabas na ng bahay, saka sumakay sa kanyang kotse. Naipundar niya yon last year. Nasa akin na ang career, ipon at bahay. Asawa na lang talaga ang kulang. Aniya na napapailing-iling pa. 30 minuto ang itinakbo ng kanyang sasakyan bago makarating sa bahay ng kanyang kapatid. Tita Jenny! Sigaw ni Zia na nasa compound at naglalaro ng lupa. Kagad itong tumayo at patakbong lumapit sa kanya. Hinayaan lang naman na yon ng kanyang kapatid dahil parte yon ng pagiging bata ni Zia. Lumabas si Jenny ng sasakyan at binuksan ang gate. Nang mabuksan na nga yon, umupo siya para magpantay ang mukha nila ng kanyang pamangkin at hinalikan niya ito sa pisngi. Kamusta na ang baby girl ko? Always good girl ba kay mami? Malambing niyang tanong. Sumaymangot naman si Zia. Lagi po akong pinapagalitan ni mami, tita. Doon muna ako sa bahay mo, please. Nagtatampo nitong sabi. Pinisil niya ang ilong ng bata. Hindi pwede, baby girl. Dahil may work si tita. Baka naman kasi malikot ka at masaway ka. Kaya ka pinapagalitan ni mami Clarissa mo. Sabi ni Jenny. Tumango na lamang si Zia. Kaya naman pala eh. Love ka ni mami. Kahit pinapagalitan ka niya. Kapag hindi ka pinapagalitan ni mami, meaning nun na hindi ka niya na-love. Kunwaring sumimangot siya. Okay po, tita. Magiging mabait na lamang po ako kay mami. Pangako ni Zia. Sakay tinaas pa ang kanang kamay
at nanumpa. Natawa na lamang siya at pinisilang pisngi ng kanyang pamangkin. Ipapasok lang ni tita yung car ha, baby girl. Gusto mo sumakay sa loob? Tanong niya. Excited na tumangutang ang bata. Binuksan niya ang passenger seat. Pinapasok roon si Zia. Siya naman ay pinausad na ang sasakyan. Papasok sa loob ng compound. Mababaw lang kasi ang kaligayahan ng mga bata. Nang may pasok sa loob at may park na iyon sa gilid, lumabas na sina Jenny at Zia. Pumasok na sila sa loob ng bahay. Ate Jenny, nandito ka pala, sabi ni Clarissa nang makapasok na siya sa loob. Oo. Alam mo naman day off ko, hindi ba? Papaalam ko lang sana sa Zia. Pupunta kami sa mall. Okay lang ba? Pagbibigay alam ni Jenny, biglang nagliwanag ang mukha ni Zia. Talaga tita? Pupunta tayo sa mall? Excited na tanong ng bata. Sige, pasyal mo muna dahil next week ay pasukan na nila. Sabi naman ng kanyang kapatid. Nagtatatalo naman sa tuwa si Zia. Maligo ka na para makapagbihis. Utos ni Clarissa sa anak. Nagpaalam naman si Clarissa sa kanya. Napapaliguan lang ang bata. Si Jenny naman ay kinuha ang isang magazine na nakapatong sa center table. Binuklat habang iniintay ang pamangkin. Napadako siya sa last page kung saan naroon ang litrato ng isang businessman. Kuha pa yon 2 years ago. Pinasa ni Jenny ang article ng lalaki. Ang lalaki ay nagngangalang Elmer Mendez. CEO ito ng Mendez Corporation. Bilyonaryo na sa edad na 32. Wala pa itong girlfriend. Porket bilyonaryo, di ka na sa babae. Baka mamaya sa bandang huli ay makahanap ka lang ng tae. Pagsasalita ni Jenny na nasa litrato. Napatingin siya sa gilid nang makita si Zia na balot ng tuwalya. Pumasok ang mag-ina sa loob ng kwarto na nasa gilid lang rin ng salas. Pasado 9:00 pa lamang ng umaga, kaya alam niyang marami pang ginagawa ang kanyang kapatid. Ibinalik niya sa center table ang magazine sa katumayo. Nagpunta siya sa kwarto. Ako na ang magbibihis sa kanya. Alam kong marami ka pang ginagawa kaya gawin mo na. Sabi niya sa kanyang kapatid. Naku, salamat ate ha. Marami pa akong gagawin sa kusina eh. Sabi ni Clarissa. Saka umalis na at ipinaubaya na lamang sa kanyang ate ang bata. Mabilis naman niyang nabihisa ng pamangkin. Pagkatapos ay nagpaalam na sila kay Clarissa. Pagdating sa mall, nagpunta sina Jella at Sia sa playground para makapaglaro ang bata. Pinagmamasdan na lamang niya ang pamangkin habang nakikipaglaro sa katulad nitong bata. Nang matapos ang bata, ipinasyal niya ito sa mall hanggang sa magip ng tingin ni Zia ang isang ice cream stall. Tita, gusto ko po ng ice cream. Sigaw ng bata at hinila siya patungo roon. Bumili siya ng 2 para tag-isa sila. Habang iniintay na mailagay yon sa isang plastic cup na medyo may kalakihan, tinawag niya si Zia. Ngunit nagulat na lamang si Jenny dahil wala na sa tabi niya ang pamangkin. Akmang iabot ng babae ang ice cream. Kagad niya yung binayaran. Diyan muna, nawawala yung kasama kong bata. Hanapin ko lang. Sabi ni Jenny. Baka nandyan lang po ma'am. Kung hindi niyo po mahanap, ipapaging niyo po. Suwestyon ng babae. Maraming salamat. Sabi naman ni Jenny at nagmamadaling hinanap ang pamangkin. Kung saan niya hinanap si Zia. Pinagpapawisan na rin siya kahit air-condition naman ang mall. Asan ka na ba, Zia? Gusto mo talagang mag-alala si tita. Kinakabahan niyang sabi sa sarili. Nang hindi mahanap si Zia, ay nagpasya na si Jenna na ipapaging ang bata. Ngunit nahagip ang tingin niya ng isang bata sa gilid habang may kasamang lalaki. Walang iba kung hindi si Zia. Bakit may kasama itong lalaki at tuwang-tuwa pa na nakikipag-usap? Tanong niya at nilapitan ng 2. Nakaupo lamang si Elmer sa isang mesa na nasa labas ng isang restaurant at kumakain nang may nakita siyang bata na naglalakad na parang nawawala. Nagmamadali siyang tumayo at nilapitan ng bata. Bata, nawawala ka ba? Tanong niya. Kagad naman na tumingin sa kanya ang bata. Makikita sa mukha nito ang takot at pangamba. May luha rin sa pisngi nito. Kit sigurado siyang nawawala nga talaga ito. Tumango naman ito sa kanya. Nasaan si mami mo? Tatandaan mo ba kung nasaan siya? Tanong ni Elmer. Si tita ko po ang kasama ko. Bumili po kami ng ice cream tapos may nakita po akong laruan. Hinabol ko po yun pero kinuha po ng may-ari. Malungkot na sabi ng bata. Itinuro niya ang mesa kung saan siya nakaupo. Upo muna tayo doon, gusto mo? Kapag hindi ka nahanap ng tita mo, ipapapaging na natin. Okay ba yon? Malambing niyang tanong. Ano po yung paging, tito? Inosenteng tanong ng bata. Yung may magsasalita sa mall na may nawawala para mahanap ka ng tita mo.
Nakangiti niyang sabi. Tumango-tango naman ang bata at sumama sa kanya. Naupo nga sila sa mesang inuukupan niya kanina. Yung ibang mga tao na napapadaan ay napapatingin sa kanya. Sino ba naman kasi ang hindi makakakilala sa kanya? Siya si Elmer Mendez, ang CEO ng Mendez Corporation. Nakasuot kasi siya ng hoodie kanina para hindi siya makilala ng ibang tao. Pero kailangan niyang tanggalin yun para makita ng bata ang mukha niya at hindi ito matakot sa kanya. Sino ba yung tita mo? Usisa niya. Siya po si Tita Jenny Ramirez po. Maganda po ang tita ko, tiyak na magugustuhan niyo po siya. Masiglang sagot ng bata na ikinatawa naman niya. Kunwari ginilo niya ang buhok nito. Ikaw talaga? Ang dami mong alam. Dapat hindi pa yan ang nasa isip mo kasi bata ka pa. Payo ni Elmer at sumimangot lamang ito. Ano pong pangalan niyo, tito? Tanong ng bata. Elmer ang pangalan ko. Ikaw? Balik tanong naman ng binata. Siya po. Masiglang sagot naman ng bata. Napatingin si Elmer sa kabila nang makita ang isang babae na masama ang tingin sa kanya. Tita Jenny, siya po ang tita ko. Nagmamalaking sabi ni Zia. Nang uminto si Jenny sa tapat nila, mabilis nitong hinila ang bata at inilagay sa likuran nito. Dinuro siya ng babae. Anong ginagawa mo? May bala ka bang kidnapin ng pamangkin ko? At ipaparansom sa amin? Nakataas ang kilay na tanong ng babae. Dahil doon ay natawa si Elmer. Naku, wala akong balak na ganun, miss. Nakita ko sa siya na nawawala. Kahit nagmagandang loob ako na tawagin siya. Kung sakali man na hindi ka dumating, ipapapaging ko na lamang siya. At kung pera naman ang pag-uusapan, hindi ko gagawin yan dahil marami ako nun. Seryoso niyang sabi, habang nakatitig sa magandang mukha ng babae. Hanggang sa manlaki na lamang ang mga mata nito. Sandali, kilala kita ah. Ikaw yung CEO ng Mendez Corporation? Si Elmer Mendez? Bulalas nito, kaya ang iba ay napatingin na sa gawin niya. Oo, ako nga. Nabigla ka ba? Tanong niya at ngumisi. Napalunok ito. Dumako tuloy ang tingin niya sa mapupulang labi ng dalaga. Parang kay sarap yung halikan. Umirap lamang si Jenny sa kainawakan sa kamay ang bata. Tara na siya. Sa susunod, huwag kang aalis sa tabi ko ha. Tumango naman ang bata at tumingin sa kanya sa kakumaway. Goodbye, Tito Elmer. Sigaw nito. Pauwi na si Elmer pero hindi mawaglit sa isipan niya si Jen. Nalabat first sight na ata siya sa babae. Ang tanong, kung may asawa na kaya ito? Parang may kung anong karisma siyang naramdaman nang magtama ang mga mata nila ni Jenny. Pagdating sa kumpanya, kaagad niyang inasikaso ang mga papeles. Pero hindi yun matapos-tapos dahil okupado ng isip niya ang babae. Napasandal siya sa kanyang swivel chair at ipinikit ng mariin ang kanyang mga mata. Gusto ni Elmer na mapalapit sa babae. Tinawagan niya si Andrew, ang kilala niyang private investigator. Nakaklase niya noong high school siya. "Ho Elmer, napatawag ka?" Tanong nito. Kahit papaano ay may contact rin siya rito dahil nga sa serbisyo na ilalok nito. Ipapasuyo sana ako sa'yo pare. Bungad niya. Ano yun? Pwede mo bang imbestigahan ang nagngangalang Jenny Ramirez? Wala akong alam patungkol sa kanya basta ikaw lang bahala pare. Sabi niya. Naku mahirap yan Elmer. Malang serbisyo ko kapag walang maibigay na kahit konting impormasyon. Pilyong sabi ni Andrew. Name your price. Basta gawin mo lang ang pinapagawa ko. Bibigay ko ang halaga na kailangan mo. Seryoso niyang sabi. Pumito pa si Andrew. Mukhang tinamaan ka ata batchmate ha. Tukso nito at ngumisi siya. Oo, tinamaan talaga ako Andrew. Pag-amin ni Elmer na may kasamang pagngisi. Matapos nga ang 2 linggo, pumunta si Andrew sa kanyang opisina para ibigay ang impormasyon na pinapahanap niya. Inilagay ni Andrew ang envelope sa kanyang mesa. Kinuha naman niyon ni Elmer, saka inilabas ang laman niyon. Naroon ang mga detalye ng babae. Napangiti siya at napatingin kay Andrew. Maraming salamat bro. Kumintat ito. Wala yon. May bayad yun eh. Kaya kailangan na maayos ang impormasyon na makukuha ko. Sabi nito. Natawa at napailing-iling na lamang si Elmer. Ipapasok ko na mamaya sa bank account mo yun na pag-usapan natin halaga ha. Sabi ni Elmer. Nagpaalam na si Andrew sa kanya at lumabas ng kanyang opisina. 30 na pala siya. Hindi halata ha. Sabi niya sa sarili. Habang pinagmamasdan ng tingin ng mga impormasyon ni Jenny. Actually, ang kumpanyang pinagtatrabahuan ni Jenny ay matagal nang may business proposal ang CEO na yon sa kanya. Hanggang sa sumilay ang ibig sa labi ni Elmer. Sapagkat may naisip siyang paraan para mapalapit sa babae. Kinabukasan, nagpunta si Elmer sa kumpanya
at kinausap ang CEO roon. Kaagad siyang pinapasok ng sekretary ni Mr. El Mundo. Nang makapasok, kaagad siyang nilapitan ng Ginoo at nakipagbeso-beso dito. Niyaya siya ng Ginoo na maupo sa sopa. "Napadalaw ka, Mr. Mendez?" Nagtatakang tanong ni Mr. El Mundo. Ngumiti naman si Elmer. "Tinatanggap ko na po ang business proposal mo, Mr. El Mundo, sa isang kondisyon." Sabi niya. "Sige, sabihin mo lang, Mr. Mendez." Sabi naman ng lalaki. "Di ba empleyado mo si Jenny Ramirez?" Tanong niya at tumango ito. "Ho, bakit? Anong meron sa kanya?" Nagdududang tanong ng Ginoo. "Nagkita kami sa isang mall noon at nagustuhan ko siya. Gusto ko sanang i-promote mo siya as a marketing director. Okay ba yon?" Tanong niya. "Pero Mr. Mendez, 2 sa business proposal mo ang tatanggapin ko. Siguro naman ayos na yon para ibigay mo sa kanya ang posisyon." Seryoso niyang sabi at napangiti ang Ginoo. "Sure, magkakasundo tayo dyan." Pagsuko naman ng Ginoo. "Mukhang pera." Pulong niya sa sarili. "Ano yun, Mr. Mendez?" Tanong ng Ginoo. Ngumiti lamang siya. "Wala. Asa ka prepare sa dinner date? Kaya naman na yan ng mga tauhan at empleyado mo, hindi ba?" Sabi niya. Huminga ng malalim si Mr. El Mundo. Ayaw ng matanda na nauutusan pero wala itong magawa dahil 2 business proposal ang tinanggap ng binata. "Kailan ba yung dinner date na yan?" Tanong ni Mr. El Mundo. "Mamayang gabi sana. Ikaw na ang bahalang dumiskarte kay Jenny kung papaano mo siya mapapapunta roon." Sabi niya sa katumayo na. "Kapag nagawa mo na ang lahat ng ipinapagawa ko, go to my office at pipirmahan ko ang business proposal mo." Sabi niya sa katuluyan ng lumabas ng opisina. Pagkatapos man ng halian ni Jenny, nagtungo na siya sa kanyang opisina. Nang makapasok roon, nilapitan siya ni Aris, ang marketing director ng bakla. "Ikaw palang magiging daan para ma-promote ako?" Nakangiti nitong sabi. Nagtataka naman si Jenny kung bakit ganoon ang sinabi ng marketing director. "Ha? Bakit po? Ano pong meron?" Tanong niya. "Pinapapunta ka ni Mr. El Mundo sa opisina niya. May mahalaga siyang sasabihin sa'yo." Nakangiti sabi nito. Nagtataka man, pumunta pa rin si Jenny sa opisina ng CEO. Wala naman siyang dapat na ikakaba dahil mukhang good news ang sasabihin ng CEO kung pagbabasihan sa itsura kanina ng marketing director. Nang makarating roon, pinagbuksan siya ng pintuan ng sekretary ni Mr. El Mundo. Ito ay si Abby. Pumasok siya sa loob. Nasa harap ng mesa ang CEO at may binabasang dokumento. Napatingin ito sa gawin niya. Kaagad niyang binati ang Ginoo. Tumayo si Mr. El Mundo at nakangiting nilapitan siya sa kainilahad ang sopa na naroon. "Maupo ka, Ms. Ramirez. May mahalaga tayong pag-uusapan." Malambing nitong sabi. Iyon ang pangalawang pagkakataon na makakausap ni Jenny ang CEO. Naupo nga siya roon. "Ano pong meron, Mr. CEO? Nagtataka rin po kasi ako kanina sa sinabi ng marketing director. Nakaw daw po ang dahilan kung bakit siya na-promote. Pwede niyo po bang linawin yun sa akin, sir?" Tanong niya. "You're promoted as a marketing director." Excited itong sabi. Lalaki ang kanyang mga mata at napaawang ang labi sa sinabing yon ni Mr. El Mundo. "Ako po? Promoted as a marketing director?" Hindi makapaniwala niyang tanong, sabay turo sa kanyang sarili. Natawa naman ang CEO. "Bakit? Nakapagtataka ba kung mapromote ka sa ganoon na posisyon?" Tanong ng Ginoo. "Hindi naman po. May mga iba po kasing mas matagal na sa akin at mas deserve ang posisyon na yun, sir. Kit nagtataka lang po talaga ako." Wika ni Jenny. "You deserve it, Jenny. Sa 8 taon mo sa kumpanya, pinatunayan mo na karapat-dapat ka sa posisyon na yon. Wala yan sa kung sino ang nauna o mas deserving sa'yo. Kung hindi ang posisyon na yon, ay para talaga sa'yo." Makahulugan na sabi ni Mr. El Mundo. Nagtataka pa rin, pero ay nagpasalamat na lamang si Jenny sa CEO. Bukas daw ay titrain na siya ni Aris bilang marketing director. "Maraming salamat po ulit, sir. Alis na po ako. Marami pa po kasi akong gagawin eh." Sabi niya takmang alis na nang pigilan siya ng CEO. "Bakit po, sir?" Nagtatakang tanong ni Jenny. "May sasabihin pa ako sa'yo. May gusto palang makakita sa'yo. Okay lang ba na pumunta ka mamayang gabi alas 7 sa Mika's Restaurant? May gusto kasing kumausap sa'yo doon." Sabi ni Mr. El Mundo. "Sino po yon? Baka naman po mapahamak ako dyan, sir." Tanong ni Jenny. "Naku, huwag kang mag-alala, Iha, hindi ganon. Don't worry, sasamahan ka ni Abby, kaya wala kang dapat na ikatakot." Sabi nito. Tumango-tango na lamang siya. Kasama naman pala niya si Abby, kaya wala siyang dapat na ipag-alala. Pumasok si Abby
at pinag-usapan nila na susunduin na lamang siya sa bahay niya. Tumango siya at lumabas ng opisina. Sino naman kaya yung taong gusto kong i-meet? Hindi niya napigilan na sabihin sa sarili. Biglang sumagi sa isipan niya si Elmer Mendez. Imposible naman na makipagkita ito sa kanya. Bumuntong hininga na lamang siya. As long as kasama niya si Abby, ay wala siyang dapat na ipag-alala. 6:30 na. Nakabihis na si Jenny. Iniintay na lamang niya si Abby na susundin siya. Ilang sandaling lumipas, narinig na niya ang ugong ng sasakyan nito sa labas. May sasakyan naman siya pero mas minabuti na lamang ni Abby na ang sasakyan lang nito ang gamitin. Lumabas si Jenny ng bahay. Nadatnan niya si Abby na nakasandal sa kotse nito at may nakapaskil ng ngiti sa labi nito. Lumapit si Jenny sa dalaga at ito ay binati. Binati rin siya nito pabalik. Sabay silang pumasok sa loob ng sasakyan ni Abby. Sino naman kaya itong may gusto akong i-meet? Nasabi pa si Sir Elmundo? Tanong ni Jenny. Hindi basta't ang sinabi sa akin ay samahan daw kita roon. Baka lalaki o manliligaw mo? Tanong nito at natawa siya. Lalaki na manliligaw? Nako, wala ngang nagpabalak na ligawan ako eh. Sabi niya, malay mo matagal nang may gusto sa'yo at ngayon siya magko-confess. Baka humingi ng tulong kay Mr. Elmundo. Sabi naman ni Abby, imposible Abby. Kung hihingi siya ng tulong kay Mr. Elmundo, siguradong kilalang tao yon. Alangan namang humingi ng tulong ang isang ordinaryong lalaki sa isang CEO, hindi ba? Tanong niya. Nanlaki ang mga mata ni Abby at napabaling sa kanya. Oo nga no, baka CEO rin siya. Oh my, baka bilyonaryo na may lihim na may pagtingin sa'yo. Sigaw ni Abby. Tinakpan tuloy niya ang tenga niya. Hindi naman sila close ni Abby pero kung magsalita ito ay parang close sila. Well, okay na yan kesa naman tumahimik lang silang dalawa sa loob ng kotse. Pero ang tanong, sino? Tanong ni Abby. Hindi na lamang niya yun sinagot. Nagtanong na lamang si Jenny ng ibang bagay para ma-divert ang pinag-uusapan nila. Ilang minuto ang nakalipas, nakarating na sila sa Mika's restaurant. Kaagad silang bumaba ng kotse at pumasok sa loob niyon. Nasaan daw ba yung lalaki? Tanong ni Jenny. VIP room number 3 daw, sabi ni Sir Elmundo. Sagot ni Abby na may hawak na card na access nila sa room na yon. May lumapit sa kanila na naka-uniforming babae. Pas suot nito, marahil ay isa itong manager dahil naiiba ang suot nito sa ibang service crew. Yes ma'am, what can I do for you? Tanong ni Grace. Pas na imtag nito. Nasaan ang VIP room number 3? Naroon kasi yung kadate ng kasama ko. Sabi ni Abby sabay pinakita ang card na hawak. Siniko niya ang babae. Uy, kadate ka dyan. Aniya, at napangiti na lamang si Abby at tumango-tango naman si Grace. Nasa second floor po ma'am. Sundan niyo na lamang po ako, sabi ni Grace at nauna nang naglakad patungong second floor. Sumunod naman sina Abby at Jenny. Huminto sila sa isang pintuan na may nakalagay sa itaas na VIP room number 3. Binuksan na yun ni Grace. Tumambad sa kanila ang maliwanag na silid. Hindi lang maliwanag, kung hindi napakaganda at napakagarpo pa. Inilahat ni Grace ang kamay katunayan na pwede na silang pumasok sa loob. Iginala nila ang tingin sa kabuuan niyon at napangan na lamang silang dalawa. Wow, ang ganda! Bulalas ni Jenny na hindi napansin ng lalaking nakatitig sa kanya sa isang sulok. Lumabas naman ito. Nice to meet you again, Miss Ramirez. Sabi nito. Napatingin si Jenny sa nagsalita. Nalaki ang kanyang mga mata ng mamukha nito. Ikaw? Sabay turo sa lalaki. Hindi maiwasang titigan ni Elmer ang babaeng kakapasok lamang ng VIP room. Walang iba kung hindi si Jenny. Simple lang ang suot ng dalaga, pero litaw na litaw ang kaputihan nito. Napakaganda talaga nito. Nasa isang gilid siya at mukhang nakalimutan ng dalawa ang sadya ng mga ito dahil sa ganda ng silid. Pinili niya talaga ang class na silid para lamang sa dalaga. Kaya niyang gawin ang bagay na iyon. Anong gagawin ng pera niya kung hindi niya magagamit iyon sa babaeng nagugustuhan? Ayaw na niyang magtago roon, kaya't lumabas na lamang siya. Yes, ako nga. Nagulat ba kita? Tilyong tanong niya. Wait, siya si Elmer Mendez, hindi ba? OMG, bongga ang kadate mo. Bulalas ni Abby. O at kilala ito ng babae dahil madalas kasama ito ni Mr. Elmundo. Inirapan lamang siya ni Jenny at napangiti siya. Yun ang gusto niya sa babae. Palaban, hinila nito ang kamay ni Abby. Tara na Abby, walang dahilan para magtagal pa tayo rito. Ayaw ko siyang makadate. Sabi naman ni Jenny. Uy, Elmer Mendez yan. Sayang naman. Sabi naman ni Abby. Pero hinila pa rin ito ni Jenny. Ahalis ka?
Di ba sabi ni Mr. El Mundo, na-meet mo ako? Gusto mo bang mapahiya ang CEO nyo kung saan ka nagtatrabaho? Nakangising tanong ni Elmer. Natigilan ang dalaga at tinignan siya ng masama sa katinignan si Abby. Dito ka lang, huwag kang lalabas. Baka gasain ako niyan. Sabi ni Jenny na ikinatawa ni Elmer. Hindi ko gagawin sa iyon, Miss Ramirez. Miss Abby will stay here with us. Sabi ni Elmer, sakay tinuro ang upuan na nasa gilid na may mesa. Lumapit si Jenny sa kanya. Ano ba ang kailangan mo? Naiinis nitong tanong. Relax ka lang, Miss Ramirez. Hindi kita kakainin. Tudyo niya, namula naman ang mukha ng dalaga. Ipinaghila niya ito ng upuan. Let's have a seat, para makakain na tayo. Gutom na ako eh. Sabi ni Elmer. Nakahinga naman siya ng maluwag dahil umupo naman ang dalaga. Pagkatapos noon, ay pinindot niya ang isang aparato na katunayan na dadalhin na ang pagkain sa room nila. Hindi maiwasan ni Jenny na humanga kay Elmer. Napaka-humble nito kung magsalita. Kahit papaano naman, ay kinausap niya ito. Ayaw naman niyang maging bastos rito. Pasensya ka na sa inasal ko kanina. Nagulat lang kasi talaga ako na kung bakit mo ako i-date. Simpleng babae lang naman ako, Mr. Mendez. Dapat ang i-date mo ay ang mga kagaya mong mayaman. Sabi ni Jenny at ngumiti lang siya. Bakit? May batas pa na bawal magmahal ng isang kagaya mo? Kahit mayaman ang edit ko, kung iba naman ang motibo nila, useless din yun, hindi ba? Sabi ni Elmer, hindi na lamang siya umimik at iniba na lamang ang topic. 8:30 na nang matapos ang dinner. Pinauna nilang umuwi si Abby dahil may tiwala naman na siya sa lalaki. Inihatid siya rito sa kanyang bahay. Good night, Jenny. Thanks sa time ha. I treasure this moment. Sabi ni Elmer. Ngumiti lamang siya. Akmang bababa na siya nang magsalita ulit si Elmer. Pwede ko bang bisitahin si Zia? Namiss ko yung bata eh. Masarap rin kausap. Sabi nito. Lumingon siya at tumango kasabay ng pagngiti. Sure, walang problema. Baka namiss ka na rin ng bata. Sa linggo ay naroon ako sa kanila. Baka hindi ka papasukin kapag ikaw lang ang pumunta. Sabi ni Jenny sabay sabi ng address ni Clarissa. Wala namang masama kung dalawin nito ang bata. Naging maldita lang talaga siya kay Elmer noon. Pero hindi niya akalain na may tinatago pala yung kabaitan. Ngumiti ito ng malapad. Para bang sinasabi na nakuha nito ang loob niya. Sige, asahan kita sa linggo. Sabi ni Elmer. Napag-usapan nila na sa tapat ng bahay niya sila makikita. Hinintay na muna ni Jenny na makalis ang sasakyan nito bago siya pumasok sa loob ng bahay na may matamis ng ngiti sa labi. Maaga pa lamang ay handa na si Jenny para sa pagpunta nila Elmer sa bahay ng kanyang kapatid. Nagsuot siya ng above the knee na dress na tinernohan ng flat sandals. Nasa lahi nila ang matatangkad kaya hindi na kailangan ng may takong ang kanyang sandal para siya ay tumangkad pa. Katatapos lang niyang magbihis nang may marinig siyang busina sa labas ng bahay. Sumilip siya sa bintana at nakita niya ang sasakyan ni Elmer. Nagmamadali niyang kinuha ang bag sa kama at lumabas na ng bahay. Good morning, Miss Beautiful. Nakangiting sabi ni Elmer. Ngumiti si Jenny pabalik sa lalaki at pinati rin ito. Nang makalapit ay nagpasalamat siya rito. Ikaw rin naman ang gwapo mo. Bagay yung suot mo sa'yo. Puri niya. Nagpasalamat si Elmer sa kapinagbuksan siya ng passenger seat. Nang makasakay na sila, pinasibat na yun ni Elmer papalis. Habang nasa daan, ay tahimik lamang ang dalawa hanggang sa basagin niyo ni Elmer. Hanga ako sa'yo dahil nakahiwalay ka na sa mga magulang mo. You are independent at the age of 30. Sabi nito. Kumunot naman ang noo niya. Paano nito nalaman na independent na siya? Hindi naman siya nagkukwento sa lalaki sapagkat mag-isa na lamang siya sa bahay. Ang pinag-usapan lang nila sa dinner date nila ay patungkol lang sa mga gusto nila at sa trabaho. Ayaw niyang pinag-uusapan ang pribado niyang buhay. Nagtatakang tinignan niya ito. Paano mo nalaman? Wala naman akong nabanggit sa'yo, hindi ba? Nagtatakang tanong niya. May nakapagsabi lang sa akin. Sagot naman ni Elmer. Sino? Tanong niya. Si Mr. El Mundo. Sinabi niya sa akin. Sabi nito, nag-isip siya at may nasabi ba siya kay Mr. El Mundo? Hindi niya alam, pero baka may nakapagsabi rito na katrabaho niya. Mabilis kumalat ang kismis lalo na sa trabaho. Tumango-tango na lamang siya. Ilang sandali ay nakarating na sila sa bahay ni Clarissa. Nasa labas naman noon si Zia at naglalaro ng kanyang mga laruan sa may harap ng pintuan kung saan sementado yon. Lumabas silang dalawa ni Elmer at nakita sila ni Zia. Nanlaki ang mga mata ng bata nang makita si Elmer. Tito Elmer? Tito Elmer!
Sigaw nito sa kapatakpong lumapit sa kanila. Si Jenny nang nagbukas ng gate dahil hindi naman iyon nakakandado. Nang makapasok na nga sila sa loob, kaagad na nagpabuhat si Sia kay Elmer at tinitigan nito ang binata. Butit na papasyal po kayo dito? Tanong ni Sia sa kabinalingan ni si Jenny. Bati na kayo ni tita? Nagtatakang tanong nito. Gusto kong makita ng tita Elmer mo eh. Oo naman, bati na kami ng tiya mo. Nag-date na nga kami noong nakaraan eh. Biro niya. Siniko naman siya ni Jenny. Huwag mo nga sinasabihan ng ganon si Sia. Bata pa yan. Galit nitong sabi. Ngumiti lamang si Elmer. Sabay-sabay na nga silang pumasok sa loob ng bahay. Nadatnan nila si Clarissa na balang naglilinis ng salas. Gulat ito nang makita sila. Ate Jenny, boyfriend mo? Tanong ng babae. Soon, tugon naman ni Elmer. Binigyan niya ng matalim na tingin ng binata. Risa, hindi ko siya boyfriend. Nag-meet lang sila ni... Hindi na naituloy pa ni Jenny ang sasabihin dahil nagsalita na ang kapatid habang nakanganga ito habang nakatitig kay Elmer. Kilala kita. Ikaw si Elmer Mendez, di ba? Ang CEO ng Mendez Corporation? Sigaw nito at ngumiti lamang si Elmer. Oo, ako nga. Nice to meet you. Sabi ng binata. Pinunasan ni Clarissa ang mga kamay sa nakipagkamay kay Elmer. Nice to meet you, sir. Hindi ko akalain na kasama ka pala ng kapatid ko. Sabi nito na ikinatawa ni Elmer. Bawal po ba? Magalang na tanong ng binata. Hindi naman. Gusto ko nga na magkasama kayo eh. O siya, maiwan ko muna kayo dahil marami pa akong ginagawa. Maiwan muna kita, sir ha. Kunin ko na lang muna si Sia para palikuan. Naku, nakakahiya. Amoy pawis na siya. Nahihiyang sabi ni Clarissa. Ayos lang. Natutuwa ako sa kanya. Tugon naman ni Elmer. Ibinigay naman ni Elmer ang bata sa ina. Nang makaalis na ang mag-ina, inilahad ni Jenny ang sofa. Maupo muna tayo. Gusto mo bang magkape? Tanong niya. Akmang tatayo na sala siya nang magsalita sa Elmer. Jenny, sasabihin sana ako sa'yo. Seryosong sabi ng binata habang nakatitig sa kanya ng matiim. Biglang bumilis ang tibok ng puso ni Jenny sa paraan ng pagtitig ng binata. Ano kaya ang sasabihin nito? Tinanong ng dalaga kung ano yon. Ipapaalam kita kay Clarissa na kung pwede ba kitang ligawan. Gusto ko rin ipaalam yon sa iyong magulang. Seryoso pa rin nasabi ni Elmer. Natawa siya. Kumunot ang noo ng binatang CEO. Anong nakakatawa, Jenny? Seryoso ako, no? Bakit ako, Elmer? Baka nabibigla ka lang. Isipin mo, ordinaryong empleyado lang ako ng isang kumpanya. Kung kayamanan, wala akong may pagmamalaki sa'yo. Maraming babae dyan na pwede mong ligawan. Huwag mo akong pagtripan, Elmer. Pinagbigyan na kita sa dinner na hiningi mo. Kaya huwag mo na akong pagtripan pa, please. Bumuntong hininga na lamang si Elmer at hindi na nagsalita pa. Kita ni Jenny na nawala sa mood ang binata. Dahil sa sinabi niya, aba malay ba niya? Dahil totoo lahat ng mga sinabi niya. Ilang sandali lang, natapos sa Sia na makapagbihis. Mabilis itong nagpakandong kay Elmer. Gusto daw niyang bisitahin ang kanyang lolo at lola. Okay lang ba sa'yo, Mr. Mendez, na samahan sila? Tanong ni Clarissa. Wala roon ang bayaw ni Jenny dahil nasa ibang bansa. Nagtatrabaho bilang electrician. Tumingin si Elmer sa kanyang kapatid at nginitian. Sure, gusto ko ring makilala ang inyong magulang. Sabi ni Elmer. Sinulyapan siya ni Clarissa ng makahulugan. Nag-iwas si Jenny ng tingin. Baka may makita ang kanyang kapatid na emosyon sa kanyang mata. Marunong pa man din itong magbasa ng tingin. Tumayo si Jenny at sabay na sila ni Elmer na lumabas ng bahay. Pagdating ni na Elmer, Jenny at Sia sa bahay ng mga magulang ni Jenny, sinalubong sila sa labas ng kanyang ina. Jenny, Sia, napadalaw kayo? Tanong ni Aling Luz at niyakap ang apo. Hinagkan naman ni Sia ang pisngi ng kanyang lola. Hindi nito mamukhaan ng binata dahil hindi naman mahilig sa panonood ng TV ang kanyang ina. Lumapit si Jenny sa kanyang ina at nagmano dito. Napatingin naman ang ginang sa binata saka lumingon sa kanya. Boyfriend mo, anak? Kung boyfriend mo, dapat ipaalam mo sa amin. Nagtatampong sabi ng ginang. Huminga ng malalim si Jenny. Nay, hindi ko po siya boyfriend. Kaibigan ko po siya. Sabi na lamang niya. Lumapit rin sa Elmer kay Luz at nagmano rito. Hindi niya sinabi sa kanyang ina na CEO ang lalaki dahil baka mahimatay ito sa gulat. Kahit ganoon na ang edad ng kanyang ina, alam naman ito ang ibig sabihin ng CEO.
Napatango-tango naman ang ginang, saka pinapasok sila sa loob. Lumabas naman ang kanyang ama mula sa kusina. "O Zia, Jenny, nabisita kayo," masiglang sabi ng kanyang ama. Sabay lapag ng dalang tasa ng kape sa upuan. Patakbong yumakap naman si Zia sa kanyang lolo. Niyakap at hinalikan din. Naupo naman sa kandungan ng matandang lalaki si Zia. Tinitigan ng kanyang ama ang lalaki. Anong pangalan mo, iho? Boyfriend ka ba ng anak ko?" Tanong ni Leonardo. Umiling naman si Elmer. Tinignan ni Jenny si Elmer. Hindi pwede na siya ang sumagot dahil ang lalaki ang tinatanong. "May mahalaga po sana akong sasabihin sa inyo. Patungkol po kay Jenny," sabi nito sabay baling sa kanya. "May gusto po kayo kay tita, Tito Elmer?" Tanong ni Zia. Pinandilata ni Luz ang kanyang apo. "Zia, mali ang nakikisali sa usapan ng matatanda. Tara sa kwarto, doon muna tayo," sabi ni Luz. Sa kaniyaya ang bata na humingi naman ng sorry sa ginawa. Nang makapasok sa loob ng silid, ay nagsalita na si Elmer. "Narito po ako para formal na ipaalam si Jenny. Naliligawan ko po. Gusto ko po siya at hindi naman po pwedeng ligawan ko siya nang hindi sinasabi sa inyo." Magalang nitong sabi. Nanlaki ang kanyang mga mata at napatingin sa binata na nahuli niyang nakatitig sa kanya. Ibig sabihin lang, seryoso ito sa kanya. Napalunok siya. Pinasadaan si Elmer ni Leonardo mula ulo hanggang paa. "May kotse ka at nakikita ko sa kung paano ka magdala ng damit na may kaya ka sa buhay. Anong trabaho mo, iho?" Tanong nito. Napabuga siya ng hininga. Yun pa talaga ang tinanong ng kanyang ama. Tiyak na magugulat ito kapag nalaman na CEO si Mendez. "Oo, ayaw ko sanang magmukhang mayabang pero syempre po magpapakatotoo na lamang po ako sa inyo. CEO po ako ng Mendez Corporation." Napanganga si Leonardo. Hindi akalain na ang manliligaw ni Jenny ay isang bilyonaryo. Nagkunwari pang nililinis nito ang tenga at inilapit iyon kay Elmer. Totoo ba ang narinig ko? CEO ka?" Tanong pa ulit ni Leonardo. Tumango lamang si Elmer. Napatingin kay Jenny ang kanyang ama. O CEO pala itong manliligaw mo, iha." "Sagutin mo na, Jenny. Magpapakipot ka pa ba? Tumatanda ka na. Bonus mo yan. Mayaman. Maging praktikal ka, anak. Mahirap ang buhay ngayon." Prangkang sabi ng kanyang ama. Siya tuloy ang nahihiya sa inasal ng kanyang ama. Tinignan niya sa Elmer at humingi ng dispensa rito sa pamamagitan ng tingin. Ngumiti lang naman sa kanya sa Elmer. "Tay, kailangan pa namin kilalanin ang istisa, okay?" Sabi na lamang ni Jenny. Tumangutango lamang si Leonardo. Hindi na siya nakapagsalita dahil nagsimula nang magkwento ang kanyang ama patungkol sa kanya. Kung gaano siya kasipag sa pag-aaral, kabait na anak, at kapatid at iba pa. "Alam mo ba, iho, na ang boyfriend niya na ng ibang bansa, ipinagpalit ang anak ko sa iba. Kapag nalaman no na isang CEO ang manliligaw ni Jenny, naku mahihiyain ng sobra." Pagmamalaking sabi ng matanda. Napailing-iling na lamang siya. Lumabas si Luz at hindi kasama si Zia. Nakatulog raw ang bata. Nagluto sila ng kanyang ina ng merienda. Nalaman rin ni Luz na CEO pala si Elmer. Matapos magmerienda, nagpaalam na sila Elmer at Jenny. Natutulog pa si Zia. Si Leonardo na lamang ang maghahatid sa bata sa bahay nito. Tinawagan naman niya si Clarissa para ipaalam na hindi na sila dadaan sa bahay nila at ang kanilang ama na lamang ang maghahatid kay Zia. Nasa daan sila noong mapahigap siya. "Kailangan mo nang magpahinga kasi bukas magtatrabaho ka na naman," sabi ni Elmer. "Kaya nga magpapahinga ako pagdating ko sa bahay," sabi niya. "Napakatanga naman ng ex mo at ipinagpalit ka sa iba. Well, okay na rin yon dahil kung kayo pa, hindi kita makikilala." Seryosong sabi ni Elmer. Parang may kung anong humaplos sa puso niya sa sinabi ng lalaki. "Hayaan mo na yon. Huwag na natin siyang pag-usapan. Hindi na siya parte ng buhay ko," sabi niya. Hindi na lang nagsalita si Elmer. Nang makarating sila sa kanila, nagtanong muna siya bago siya lumabas ng sasakyan. "Pero seryoso ka ba talaga nililigawan mo ako?" Tanong niya. Tinitigan siya nito. "Oo naman, Jenny." Akmang ilalapit na nito ang mukha sa kanya para halikan siya, ngunit iniwas niya ang mukha niya rito at binuksan ang pintuan ng passenger seat. Saka nagpasalamat. Napasandal siya sa likod ng pintuan nang makapasok na sa loob. Muntika na ang halik na yon. "Mukhang kailangan ko nang magpahinga. Nagiging lutang na ako,"
Sabi niya sa sarili at nagtungo na sa kanyang silid. Kinabukasan, nakatanggap ng bulaklak si Jenny mula kay Elmer. Tinutokso pa nga siya ng kanyang mga katrabaho dahil CEO ang manliligaw niya. Paano mo pa siya nakilala, ma'am? Tanong ng isa sa marketing staff na si Jane. Nagpunta kasi ako ng mall kasama ang yung pamangkin ko. Tapos biglang nawala yung pamangkin ko. Tapos yun, kasama pala niya si Elmer. Yun na ang simula ng pagkakaibigan namin. Sabi na lang ni Jenny. Hindi na lang niya binanggit na niyaya siya ng binata na mag-date. So naniligaw siya sa'yo ngayon? Tanong naman ni Alma. Naiyaman pero tumango siya. Halos mapatakip na lamang siya sa kanyang tenga nang magsisisigaw ang dalawa. Mabuti na lamang at lunch ng mga oras na yon. Maaga siyang pumasok para gawin ang trabaho niya. Shh! Pwede bang huwag kayong maingay dyan? Saway niya sa dalawa. Sagutin mo na, ma'am. CEO ba naman yan eh? Nakabingwit ka ng matabang isda. Pilyong sabi ni Alma. Bigla siyang sumeryoso. Ano ba kayo? Siyempre kahit bilyonaryo siya, kailangan ko pa rin siyang makilala. Hindi porket mayaman eh, papatulan ko na kaagad. Diba? Mahirap yung oo ka lang ng oo. Mayaman nga pero pangit pala ang ugali. Eh di wala din, hindi rin ako magiging masaya. Makahulugang niyang sabi. Napatango-tango naman ang dalawa. Kung sa bagay, tama ka naman. Mahirap nga naman yung ganon. Anin mo ang maraming pera. Kung hindi ka naman masaya sa mapapangasawa mo, hindi ba? Tanong naman ni Alma. Napatango-tango naman si Jane. Huminga siya ng malalim at tinamoy ang bulaklak. Sobrang bango niyon at tiyak na mamahalin niyon. May maliit pang note na nakaipit doon. Kinuha niya yon at pinasa ng mahina. Baka kasi marinig siya ng dalawa at tuksuin lamang siya. Mag-iingat ka lagi ha. Kung hindi ka naniniwala na seryoso ako sa'yo, papatunayan ko yon. Ibinalik na lang niya yon sa bulaklak at itinabi. Kailangan na niyang magsimulang magtrabaho. Alas 5:30 na ng hapon nang matapos si Jenny sa lahat ng mga ginagawa niya. Napainat siya ng braso. Iniligpit ang mga gamit at tumayo ng may sukpit ng bag sa kanyang balikat. Nagpaalam siya sa mga kasama niya roon. Ngunit nang paglabas niya ng gusali, nakita niya si Elmer na nakatayo sa sasakyan nito at mukhang hinihintay siya. Ang mga katrabaho niya ay napapatingin na rin sa lalaki at maging sa kanya. May mga nagbubulong-bulungan na rin. Marahil ay naiisip ng mga ito na boyfriend niya ang binata. Elmer, anong ginagawa mo rito? Kung iayayain mo akong mag-date, huwag ngayon dahil pagod ako. Sabi niya. Madami talaga siyang ginagawa kanina at halos wala siyang pahinga. Bumuntong hininga na lamang sa Elmer. Kailangan kita ngayon. Gusto kong makilala ni Dad. Nabanggit ko kasi sa kanya na may nililigawan ako. Sabi ni Elmer. Napahirap tuloy siya sa binata. Bakit mo kasi sinabi? Baka mamaya hindi ako pumasa sa panlasa ng dad mo. Sabi niya. Natigilan siya. Iniisip niya na bakit kailangan niyang pumasa sa panlasa ng ama ni Elmer. Ano naman ngayon kung hindi siya pumasa? Wala siyang pakialam. Pero bakit parang may parte sa isip niya na tumututol dito na para bang gusto niyang matanggap siya ng Ginoo? Napangisi na lamang ito. So gusto mong pumasa kay Dad? Ha? Ganun ba? Yung tanong ni Elmer. Hinirapan niya ang lalaki. Tara na nga. Nakakaya naman sa dad mo. Baka sabihin pa na masungit ako. Sabi ni Jenny. Natawa na lamang sa Elmer sa kabinuksan ng passenger seat. Hindi niya pinansin ang makahulog ang tingin ng kanyang mga katrabaho. Isipin na ng mga ito ang gusto nilang isipin as long as wala siyang ginagawang masama. Makalipas ang 30 minuto, nakarating na nga sila sa malamansyon na bahay ng dating CEO na si Mr. Mendez Corporation. Kaagad silang pumasok nang pagbuksan sila ng katulong. Nanay Melba, nasaan po si Dad? Tanong ni Elmer. Nasa itaas po sir, sa kanyang opisina. Sabi naman ng matanda. Inilibot niya ang paningin sa buong bahay. Napakaluwang niyon. Hindi niya kayang libutin niyon ang buong maghapon. Bigla siyang kinabahan. Na-imagine niya ang ama ni Elmer. Baka stricto ito at baka kung kausapin siya ay baka pasigaw. Natigilan siya nang hawakan ni Elmer ang kamay niya. Napamura siya sa kanyang isip dahil sa lambot niyon. Huwag kang kabahan. Mabait si Dad. Kung ano man ang iniisip mo na negatibo patungkol sa kanya, hindi yun siya. Proud na sabi ni Elmer. Kahit papaano ay nakahinga si Jenny ng maluwag. Hindi ko lang talaga maiwasan. Anong pinagkakabalan ngayon ng dad mo? Tanong niya habang pakit sila ng hagdan. Tinutulungan pa rin niya ako sa pamamalakad syempre. Hindi daw niya kayang mabuhay nang wala siya sa kumpanya. Hinayaan ko na lang siya.
Mas magkakasakit lang kasi si Dad kapag walang ginagawa. Pagkakwento na Elmer. Napatango-tango na lamang si Jenny. Yung mami mo nasaan? Naroon din ba siya sa opisina kasama ang dad mo? Tanong niya. Tumingin sa kanyang binata at nakita niya ang lungkot sa mga mata nito. My mom passed away 3 years ago. Nagkasakit siya ng cancer na naging dahilan ng pagkamatay niya. Malungkot na sabi ni Elmer. Sorry, sabi na lamang ni Jenny. At nagpatuloy na sila sa pag-akyat sa napakahabang hagdan. Nang makarating sila sa dulo, naglakad na sila patungong opisina ng ama ni Elmer. Huminto sila sa kulay puting pintuan. Kumatok roon ang binatang CEO ng 3 beses. Saka binuksan niyon. Pumasok na sila sa loob. Nasa mesa ang Ginoo at nasa harapan ng computer. Resemblance ito ni Elmer kahit may edad na. Halata pa rin ang pagiging makaisig nito. Good afternoon, Iha. Masiglang sabi ni Ismael. Saka tumayo at lumapit sa kanya. Nagulat si Jenny dahil nakipagbeso-beso pa ito sa kanya. Tama nga si Elmer. Mabait nga ang Ginoo. Kabaliktaran ang nasa isip niya kanina. Binati rin niya pabalik ang Ginoo. Niyaya siya nitong umupo sa sofa at naupo sila ni Elmer. Ang ganda mo naman pala kaya pala nagustuhan ka ng anak ko, Iha. Sabi ni Ismael. Namula ang pisngi ni Jenny. Sa lantaran na papuri sa kanya ng dating CEO. Nagpasalamat siya at tumingin ng Ginoo kay Elmer. Kaya ikaw galingan mo sa panliligaw ha? Aba, 33 years old ka na Elmer. Hindi pwedeng hindi ko makita ang apo ko sa'yo. Kunwari galit nitong sabi. Muling tumingin sa kanya ang Ginoo. Alam mo Iha, gusto kita sa anak ko. Sabi sa akin ni El Mundo, napakasipag at dedicated ka raw sa trabaho mo. Sabi ko nga kay Elmer i-hire ka na lamang niya sa kumpanya para mapasa amin ang kasipagan mo. Biro nito, natawa naman siya sa sinabi nito. Pero syempre, hindi yun pwede lalo na at business partner na namin siya. Patuloy ni Ismael. Pumasok si Imelba at naglapag ng merienda para sa kanila. Nagpasalamat ang Ginoo sa matandang babae. Ganon po talaga ang trabaho, sir. Kailangang galingan para ma-promote o hindi ka tanggalin. Sabi naman niya. Napatango-tango naman ang Ginoo. Tinatanong ko kasi si Elmer kung balak bang mag-asawa o may nililigawan na. Dahil kung wala, ipapakasal ko siya sa anak ng kumpare ko. Ayun, natakot ata kaya sinabi na may nililigawan na. Noong una hindi ako naniniwala, kaya sinabi ko ipakilala niya sa akin. Kaya ngayon, naniniwala na ako. Nakangiting sabi ni Ismael. Napangiwi naman si Elmer sa sinabing iyon ng kanyang ama. Natawa naman siya ng mahina. Mabait yang si Elmer, Iha. Masipag at matulungin. Kaya gusto ko kayong magkatuluyan. Saka matanda na rin si Elmer. Kaya kailangan na niya ng mapapangasawa. Sabi naman ng Ginoo. Ngumiti si Jenny kay Ismael. Mabait naman po si Elmer, sir. Kaya hindi imposibleng magustuhan ko rin po siya. Sincero niyang sabi, saka tumingin sa binata. Kita ang pagtataka sa mukha nito, pero kalaunan ay ngumiti rin. Nag-usap pa sila at nagkwentuhan. Hanggang sa magkwento na nga si Ismael patungkol sa ina ni Elmer. Napatingin ng Ginoo sa orasan. 6:30 na pala ng gabi. Dito ka na lang mag-dinner, Iha. Wala namang naghihintay sa bahay niyo, hindi ba? Saka, wag mo na akong tawaging sir. Dito na lang. Nakangiting sabi ni Ismael at umiling siya. Wala po sir, sige po. Dito na lamang po ang itatawag ko sa inyo. Nakangiti niyang sabi. Nauna nang tumayo ang ama ni Elmer at sumunod naman silang dalawa ng binata. Bumaba sila sa napakahabang hagdan at nagpunta sa dining area. Naupo sila roon. Ilang sandali lamang ay dumating na si Melba na may dala ng pagkain. Nagtaka siya dahil hindi naman nila tinawag si Melba kanina. Paano nito nalaman na kakain na sila? Mukhang nahulaan ni Elmer ang laman ng kanyang isipan. Talagang ito ang routine ni Dad ng kanyang pagkain sa hapunan. Pabulong nitong sabi. Oh, yun pala. Napatango-tango naman siya. Nang mailapag ang pagkain, sabay-sabay na silang dumulog kasama si Aling Melba. Tumanggi noong una ang matanda pero pinilit na lamang ito ng Ginoo. Maraming salamat po sa masarap na hapunan, sabi ni Jenny. Lumabas na sila ni Elmer matapos makapagpaalam kay Ismael. Inetid siya ng binata sa kanyang bahay. Maraming salamat sa pagpunta mo ha. Kung talagang tumanggi ka kanina, hindi ko alam kung paanong ipapaliwanag kay Dad na totoong may nililigawan ako, sabi ni Elmer. Wala yun. Masarap kausap ang dad mo. Kahit papaano, nawala ang pagod ko dahil mapagbiro siya. Komento niya at ngumiti lamang ito.
Nagpapasalamat naman ako dahil nagustuhan mo si Dad. Nagpaalam na si Jenny sa lumabas ng sasakyan ng binata. Dumiretso na siya sa kanyang silid at nahiga. Mukhang nagugustuhan ko na si Elmer, pag-amin niya sa kanyang sarili. Ilang linggo nang pinatunayan ni Elmer na seryoso ito kay Jenny. Minsan ay nalalaman na lamang ng dalaga na may ipinapadala roon ng binata na tsokolate, pagkain at iba pa. Naging maayos naman ang lahat. Mas nakilala pa niya si Elmer, kaya't nagpa siya na lamang siyang sagutin ito. Dinalaw siya ng binata noon sa kanyang bahay. Habang kumakain sila ng dala nitong pizza, sinabi niya sa sinasagot na niya ito. Nanlaki naman ang mga mata ni Elmer at napasigaw pa ng yes. Hindi ko akalain na girlfriend na kita. Sa wakas, after 3 months ay sinagot mo na rin ako. Akala ko ay aabot pa ng 1 taon eh. Biro ni Elmer na ikinatawa na lamang niya. Hinaplos ng binata ang kanyang pisngi at pinakititigan ng buong pagmamahal sabay sabi ng 3 salita na iyon. Tinugon niya rin iyon. Hanggang sa daan-daang inilapit na Elmer ang mukha sa kanya. Ipinikit niya ang mga mata at hinihintay na dumantay ang labi ng binata sa kanyang labi. Napahawak siya sa batok ng binata nang lumapat iyon sa kanya. Masarap sa pakaramdam na halikan ka ng taong minamahal mo. Hanggang sa pinalalim ni Elmer, hindi niya namalaya na nabuhat na pala siya ng binata. Dinala siya sa silid nito. Umaibabaw kaagad ang binata sa kanya. I want you, Jenny. Can I? Puno ng pagsuyo nitong sabi. Tumango naman siya. Maybe kailangan nilang gawin iyon at baka sakaling makabuo sila. Gusto na rin niyang magkaroon ng anak. Hindi na rin siya bumabata. Nang gabing iyon ay may nangyari nga sa kanila. Nagising si Jenny na masakit ang ibabang bahagi ng kanyang katawan. Humingi muna siya ng absent dahil hindi talaga niya kayang pumasok. Bumangon siya. Naisip niya na maagang umalis si Elmer dahil may trabaho ito. Kinuha niya ang cellphone na nasa beside table niya. Nang tumunog iyon, si Elmer ang tumatawag. Sinagot niya naman iyon. Good morning, babe. Sorry, hindi na ako nakapagpaalam sa iyo ha. Ang hambing kasi ng tulog mo eh. Thank you for giving yourself to me. Puno ng sinseridad na sabi ni Elmer. Yes, si Elmer ang nakauna sa kanya. Okay lang yon, you deserve it. Hindi ako pumasok ngayon dahil sobrang sakit ng katawan ko. Hindi ko kayang pumasok. Sabi niya, I'm sorry, masyado bang malaki? Pilyo nitong tanong. Sira, aniya, habang namumula ang kanyang bisngi. Magpapadeliver na lang ako ng breakfast, lunch at dinner mo. Huwag ka nang magluto, magpahinga ka lang. Tumango na lamang si Jenny at nagpasalamat sa kapinatayang tawag. Ilang sandali lamang ay dumating na nga ang pagkain niya. Lumabas siya para kunin iyon. Nang makita ang laman, halos maglaway dahil napakasarap ng pagkain. Dahil sa pagod noong nagdaang gabi, naubos niya iyon at pagsapit ng tanghali hanggang sa gabi ay may delivery food siya. Ang ayahin namang na magkaroon ng kasintahan na CEO. Hindi niya napigilang sabihin habang nanonood siya ng TV pagkatapos niyang kumain. Lumipas ang 1 buwan na relasyon nila ni Jenny at Elmer. Maging ang mga katrabaho ni Jenny ay alam na ang relasyon niya sa CEO ng Mendez Corporation. Maraming nagsasabi na napakaswerte daw ni Jenny dahil mayaman ang boyfriend niya. Talagang hindi na siya mamumblema kung pera lamang ang pag-uusapan. Ano ba kayo? Hindi pa kami kasal ni Elmer. Malay mo, makapag-isip-isip siya na hindi pala ako ang babae na papakasalan niya. Sabi niya, nasaktan siya sa sinabi niyang iyon. Paano kung totoo na ma-realize ni Elmer na isang mayamang babae pala ito nararapat? Oy, praning lang yan. Huwag kang mag-isip ng negatibo. Payo naman sa kanya ni Alma. Huminga siya ng malalim. Biglang bumukas ang pinto ng opisina at pumasok roon si Aris. Oh, napapisita ka rito? Tanong ni Jenny. Medyo close na rin kasi sila. Kung hindi daw dahil sa kanya, hindi daw ito mapopromote. Lagi niyang sinasabi na deserve nito ang posisyon na iyon. Nandiyan si Mr. CEO mo, Jenny. Nakita ko siyang dumaan kanina. Ikaw na ang magpasa nito para makita mo siya. Sabi nito na parang kinikilig pa. Gusto rin niyang makita si Elmer. Noong 1 linggo pa itong dumalaw sa kanyang bahay. Marami raw kasi itong ginagawa. Kinuha niya iyon. Tilihan naman ng mga naroon. Nakaramdam siya ng tampo dahil hindi man lamang nagsabi ang kasintahan sa kanya na pupunta ito sa kumpanya. Kahit update man lang sana, ay hindi man lang ito nag-update. Lumabas na siya ang opisina at nagtungo sa CEO's office gamit ang elevator. Hindi niya alam pero may kakaiba siyang nararamdaman ng mga sandaling iyon. Huminga siya ng malalim
at kinalma ang kanyang sarili. Agad siyang nagtungo sa CEO's office nang makalabas ng elevator. Nakabukas iyon. Akmang kakatok na sana siya nang marinig ang pinag-uusapan nila ni Mr. Almundo. Simula nang sabihin mo na i-promote ko si Jenny, mas lalo siyang sumipag. Nagustuhan ko ang performance niya, sabi ng boss niya. Natigilan si Jenny. Ibig sabihin ay may kinalaman si Elmer sa promotion niya. Buong akala pa naman din niya ay deserve niya ang posisyon na iyon, pero hindi naman pala. Mas nakinabang ka dahil bukod sa tinanggap ko ang offer mo, naging maganda pa ang performance niya sa kumpanya mo, Mr. Almundo. Win-to-win situation lang, sabi na Elmer. At least, girlfriend mo na siya ngayon. Lahat ay worth it. Ang tanong, alam na ba ni Jenny na ikaw ang dahilan ng promotion niya? Sabihin mo na, huwag mo nang patagalin at baka magalit pa yun sa'yo. Mas malaking problema pa yun, sabi ni Mr. Almundo. Hindi na malaya na Jenny nang tumutulo na pala ang kanyang luha sa kanyang pisngi. Sobra siyang nasaktan. May kinalaman pala si Elmer sa promotion niya. Hindi na nakasagot pa si Elmer dahil pumasok na si Jenny sa loob habang hilam ang luha ang kanyang mga mata at pisngi. Nagulat ang dalawa sa pagpasok niya at napatayo na rin si Elmer. Babe, tanong na Elmer. Hindi na kailangang tanongin pa ni Elmer kung narinig ba ni Jenny ang pinag-uusapan nila ni Almundo dahil ebidensya na ang luha na tumutulos sa mga mata nito. Ibinaba ni Jenny ang hawak na papeles sa cabinet na nasa tabi ng pintuan. Bakit mo nagawa sa akin to, Elmer? 4 na buwan tayong magkakilala, 1 buwan ng magkasintahan, pero bakit hindi mo sinabi sa akin na ikaw pala ang dahilan kung bakit ako na-promote? Puno ng hinanakit na sabi ni Jenny. Wala na siyang pakialam kahit nakikita siya ni Mr. Almundo. Gusto niyang mailabas ang sama ng loob na nararamdaman niya. Nagawa ko lang naman yun dahil gusto kong mapalapit sa'yo, Jenny. Dahil gusto kita. Mahal kita, Jenny. Paliwanag naman ni Elmer. Akmang lalapit na ang binata sa kanya nang pigilan niya ito. Diyan ka lang. Huwag kang lalapit sa akin. Sigaw niya. Ibig sabihin na hindi ko deserve ang posisyon ko ngayon. Iniisip ko pa man din na deserve ko yon, sabi ni Jenny at napatingin kay Mr. Almundo. Pero malungkot lamang ito na nakatingin sa kanya. I'm sorry, Iha. Nasa negosyo kasi ako. Hinging pa umanhin ni Almundo. Babe, mag-usap tayo please. Pakiusap na Elmer. Umiling siya at nagmamadaling lumabas ng opisina. Akmang hahabulin ni Elmer ang dalaga nang pigilan ito ni Almundo. Hayaan mo muna siya. Hayaan mong makapag-isip-isip muna siya ng maayos. Kapag kakausapin mo siya ng gano'n ang sitwasyon niya, baka mas lalo lang lumala ang away niyo at baka umantong pa ito sa hiwalayan. Payo ng Ginoo. Biglang nakaramdam ng takot si Elmer sa sinabing iyon ni Mr. Almundo. Hindi niya kayang mawala sa kanya si Jenny. Naupo siya sa sopa at naihilamos niya ang kanyang muka. Matagal na siyang pinayuhan ng kanyang ama na sabihin sa kasintahan ang ginawa niya pero natatakot si Elmer na baka magalit ang dalaga at hiwalayan siya nito. Ngayon ay mas lumala pa tuloy ang sitwasyon. Kanina pa umiiyak si Jenny sa kanyang silid. Sobrang sakit ng ginawa sa kanya ni Elmer. Bumangon siya at tinignan ang mukha sa salamin. Mugto na ang kanyang mga mata. Pulang pala iyon dahil sa pag-iyak. Napatingin si Jenny sa binata dahil biglang bumuhos ang malakas na ulan. Lumabas siya ng silid. Magluluto pa siya ng hapunan niya. Hihingi lamang siya ng paumanhin kay Mr. Almundo. Wala na kasi siya sa mood na magtrabaho pagkatapos ng natuklasan niya. Pupunta na sana siya ng kusina nang may marinig siyang pagsigaw sa labas. Jenny! Jenny, patawarin mo na ako. Nanlaki ang kanyang mga mata nang marinig ang boses na Elmer. Nagmamadali siyang sumilip sa bintana ng salas. Napaawang ang kanyang labi nang makitang basang-basa sa ulan ng lalaki. Kinuha ni Jenny ang payong na nasa tabi ng TV at lumabas. Ano bang ginagawa mo dyan? Bakit napapabasa ka ng ulan? Sigaw niya sa pagitan ng malakas na ulan. Hindi ko kaya na matapos ang araw na hindi tayo nagkakausap, Jenny. Please, kausapin mo naman ako. Pagsusumamo ni Elmer. Binuksan niya ang gate at pinayungan ang binata. Kahit galit siya rito, hindi naman niya kayang pabayaan na lamang na nababasa ito ng ulan. Magkakasakit pa ito. Sandali, kukuha lang ako ng tuwalya at damit, sabi ni Jenny nang makarating sila sa terrace. Nagmamadali siyang pumasok sa loob at nagtuko sa kanyang silid. Kumuha siya ng tuwalya at malaking damit at pati na rin short na tiyak niya na kasya dito. Nang nasa terrace na si Jenny, iniabot niya sa binata ang dala niya at tumalikod siya. Magbihis ka na.
Baka magkasakit ka pa kapag nababad ang katawan mo sa tubig ulan. Sabi niya. Bakit kailangan mo pang tumalikod nakita mo naman na ang lahat sa akin? Pilyong sabi ni Elmer. Namula ang pisngi niya sa sinabi ni Elmer. Magbihis ka na at huwag mo na akong asarin. Baka magbago pa ang isip ko at hindi kita kausapin. Pagsusungit ni Jenny. Joke lang naman. Ito na, magbibihis na po. Sabi nito. Napakagatlabi siya. Namiss niya ang kasintahan. Nang sabihin ni Elmer na pwede na siyang humarap. Humarap na siya at niyaya ang lalaki sa loob. Umupo ito sa mesa. Ipagtitimpla kita ng kape. Sabi niya. Saka na yan, magpapaliwanag muna ako sa nangyari. Sabi nito. Nakikita sa mukha ni Elmer ang pagsusumamo. Tumayo siya. Makakapaghintay yan. Ipagtitimpla muna kita ng kape para mainitan ang tiyan mo. Sabi ni Jenny. Saka nagtungo sa kusina. Narinig niya ang mga yabag ng lalaki pero hinayaan niya lamang. Patapos na siya nang maramdaman niya ang braso ni Elmer na ipinalipot iyon sa kanyang bewang at ipinatong nito iyon sa kanyang balikat. Sorry kung inilihim ko yon. Natakot lang talaga ako na baka magalit ka at hiwalayin ako. Ginawa ko yun dahil noong una kitang nakita, nagkagusto na talaga ako sa'yo, babe. Humingi ako ng favor kay Mr. El Mundo na ipaganda niya tayo ng date. Nag-hire din ako ng private investigator para makilala kita at malaman kung saan ka nagtatrabaho at kung ano ang tungkol sa'yo. Ginawa ko yun dahil gusto kitang makilala. Naghahanap lang ako ng tiyempo na sabihin yun sa'yo. I'm sorry, Jen. Mararamdaman sa boses ni Elmer ang sinseridad sa paghingi ng tawad. Kaya pala alam nito na independent siya. Huminga siya ng malalim at umarap sa kasintahan. Nakita niya ang luha sa mga mata nito. Pinanasan nito iyon. Ayaw kitang mawala sa akin, Jenny. Patawarin mo sana ako. Mahal kita, Elmer. Ganon talaga siguro pag nagmamahal. Gagawin ng lahat para sa taong minamahal. Hindi yun ang magiging dahilan para maghiwalay tayo. Hindi ako ganon kababaw. Nasaktan lang talaga ako dahil naglihim ka. Well, mayaman ka kaya kaya mo yon. Ani at ngumiti ng matamis. Mabilis na kinabig siya ni Elmer at hinalikan sa labi. Maalab, puno ng pananabig yon. Muli ay may nangyari ulit sa kanila. Isang buwan ang lumipas at naging ayos naman na ang pagsasama nila ni Elmer at Jenny. Umaga yon, nakaramdam ng pagkahilo si Jenny na naging dahilan para magduduwal siya. Hanggang sa mapaisip na lamang siya na hindi pa siya dinadatnan. After ng lunch na yon, bumili siya ng pregnancy test at ginamit niya yun pag-uwi galing sa trabaho. Napangiti siya at naluha nang makita ang dalawang pulang guhit sa pipi. Buntis ako? Magiging ama at ina na kami ni Elmer? Hindi niya napigilan na maibulalas. Sasabihin na lamang niya yun kay Elmer kapag nagkita na sila. Pag-out ni Jenny, lumabas na siya ng gusali. Napangiti siya dahil nasa labas ang kasintahan at hinihintay siya nito. Napakagwapo talaga ng boyfriend mo, ma'am. Puri ni Alma. Lumapit siya kay Elmer. Hindi ka overtime ngayon Madalas kasi na overtime ito. At kapag ganoon na naroon na ang kasintahan, siguradong may pupuntahan na naman sila. Naiintindihan niya naman ito. Hindi rin biro ang obligasyon nito bilang isang CEO. Kahit papaano ay may time naman sila sa isang araw. Pinakatitigan siya nito. Siyempre gusto kong magkaroon ng time para sa'yo. At miss na kita Narinig niya ang hiyawan ng mga tao sa kanyang likuran. Lumingon siya at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang malaking banner na hawak-hawak ng mga nasa 10 empleyado. Natutop niya ang bibig ng mabasang nakasulat roon. Binasa niya iyon ng pabulong. Will you marry me, Jenny? Be my wife for the rest of my life? Tumulo na lamang ang luha sa mga mata ni Jenny. Sari-saring emosyon ang nararamdaman niya. Matapos niyang basahin ang nakasulat na iyon. Umihit siya paharap kay Elmer at napasingap siya nang makitang nakaluhod na ang lalaki sa kanyang harap. Will you marry me, Jenny Ramirez? Be Jenny Mendez, the wife of CEO of Mendez Corporation? Tanong ulit nito. Naluluhang dapat ang utang na lamang siya. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Sabi niya, kaagad namang isinuot ng lalaki ang singsing sa kanyang palasingsingan. Tumayo si Elmer at niyakap siya nito. Nagpalakpakan ang mga naroon. May sasabihin ako sa'yo at good news, nakangiting sabi ni Jenny nang maghiwalay sila ng yakap ni Elmer. Ano yun, babe? Buntis ako.
At magiging ama ka na. At magiging nanay naman ako. Sigaw niya. Dahil sa sobrang tuwa, binuhat siya ni Elmer at inikot. At nang maibaba siya, naglapat ang kanilang mga labi. Palakpakan ng mga naroon. At higit sa lahat, masaya sina Jenny at Elmer dahil may happy ending na ang dalawa.